Bash, tawag ng mama niya mula sa lababo habang hinuhugasan ang mga pinggan. Hindi ka pa rin kumakain ng maayos. Napabuntong hininga siya at ngumiti ng kaunti. Kakakain ko lang, ma. Hindi na sumagot ang mama ni Bash. Ang tatay niya naman ay nakaupo sa kabilang dulo ng mesa at nagbabasa ng balita. Alam mo, biglang sabi ng papa ni Bash at hindi inaalis ang tingin sa binabasa. May nakita ako na post. Yung anak ni Tonyo, bakla rin pero may anak na ngayon. Doon na napapikit si Bash. Heto na naman. Pa, mahinahon niyang sabi na sanay na sa ganoong usapan. Napag-usapan na natin to. Ibinaba ng tatay niya ang iPad at tumingin sa kanya. Hindi naman sa pinipilit ka namin. Ang gusto lang namin ay may magmana ng mga pinaghirapan mo ngayon. May mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. Tumango si Bash. Mahal siya ng mga magulang niya. Tinanggap siya ng mga ito simula pa noong una. Mula ulo hanggang paa, tanggap ng mga ito na bading talaga siya. Pero may mga inaasahan pa rin ang kanyang mga magulang na hindi niya kayang ibigay. May mga bakla na may anak. Subukan mo lang. Sabi pa ng papa niya. Bakit hindi ka rin sumubok na magkaroon ng anak? Dagdag ng mama niya at lumingon pa sa kanya. Hindi naman ibig sabihin no na magbabago ka. Doon tumingin si Bash sa kanyang ina. Ma, hindi ko kayang gawin yun sa babae. Hindi ko kayang gamitin ang katawan niya para lang sa gawin siyang buntis at mga anak. Naiinis ako, nasusuka ako sa idea. Saka, akala niyo po ba, basta-basta na lang may papayag? Alam niyang kailangan niya ng anak. Kailangan ng magmamana sa mga bagay na pinaghihirapan niya. Sa isang punto, gusto niya rin naman ang magkaroon talaga ng anak. Pero hindi niya pa makita ang sarili bilang magulang. At hindi niya alam kung paanong magkakaroon ng anak na mismong galing sa kanya. May boyfriend ako, dugtong ni Bash bilang paalala sa kanyang mga magulang. Si Mike nga, di ba? Hindi ako mag-iisa pagtanda ko. May kasama ako. At okay na siya sa akin. Kapag nagsasama na kami, saka ko na lang siguro iisipin ang magkaroon ng anak. Baka mag-ampon na lang kami. Nagkatinginan ang kanyang ama't ina. Hindi naman tutol ang mga ito kay Mike. Kilala ng kanyang ama't ina ang binata na mabait, magalang at masipag mag-aral. Pero hindi pa rin yun sapat sa isip ng mga ito. Anak, sabi ng tatay niya sa mas mahinahong tono. Hindi namin sinasabing mali ka. Ang gusto lang namin ay sigurado ka. Ngumiti si Bash. Sigurado ako pa. Saka nakalatag na mga plano naming dalawa ni Mike. Alam niyo naman na mahal namin ang isa't isa. Oo na, bakla ako. Pero palagi naman niya akong ina-assure na hindi niya ako iiwan. Palagi yung sinasabi ni Bash, kahit may bahagi sa kanya na hindi sigurado. 3 taon na silang dalawa ni Mike. Maayos din ang pagtrato nito sa kanya at nararamdaman niya na mahal naman siya. Kaya kahit na alam niyang kalimitan ay walang happy ending ang mga bakla, umaasa pa rin siya na sana sila pa rin ni Mike hanggang dulo. Tinapos niya ang kape bago tumayo. Papunta na ako sa parlor. Ang parlor ni Bash ay isa sa mga unang nagbukas sa lugar nila. Maliit lang noon, isang upuan, isang salamin, at pangarap niya simula bata pa. Ngayon, may 3 na siyang branch sa lungsod at 2 sa Karatig Bayan. Bukod pa roon, marami rin siyang branch ng laundry shop at isang coffee shop na tahimik lang pero palaging may suki. Bukod doon, may mga shares din siya sa ilang negosyo at investment sa mga lupain. Hindi siya mahilig magyabang. Kung hindi kilala si Bash, iisipin ng iba na isa lang siyang simpleng parlorista na bading. Lalo na at sa lahat ng negosyo niya, parlor ang pinakapaborito niyang puntahan.
Pagpasok niya sa main branch, sinalubong siya ng amoy ng hairspray at conditioner. Abala ang mga stylist. May nagkukulay, may naggugupit at may nagkukwentuhan. "Good morning, Madam Bash!" Sabay-sabay na bati ng mga ito. "Good morning!" Sagot niya at matamis na ngumiti. Inilapag niyang branded niyang bag sa counter. Tumango siya sa bawat isa, tinapik ang balikat ng isa. Tinanong ang isa kung okay na bang schedule. Yun ang mundo niya. Maayos, kontrolado, at talagang pinaghirapan niya. Umupo siya sa maliit niyang opisina sa likod. Binuksan ang laptop at tiningnan ang mga report. Pero kahit gaano siya kaabala sa trabaho, may isang pangalan pa rin ang hinahanap ng isip niya. "Nasaan na kaya si Mike?" Tanong niya sa sarili. Parang sinagot ng tadhana ang iniisip niya nang may kumatok sa salamin ng opisina. Paglingon niya, nandoon si Mike. May hawak na paper bag ng pagkain. Nakangiti ito sa kanya ng matamis. Tumayo agad si Bash at binuksan ang pinto. "Good morning," sagot ni Mike at pumasok na. "Kumain ka na ba?" Napailing si Bash. "Hindi masyado. Nagkape lang ako sa bahay kanina." "Ayan," sabi ni Mike at inilapag ang dala. "Alam ko na hindi ka masyadong kumakain sa inyo, kaya dinalhan kita ng pagkain." Umupo sila sa maliit na sofa sa opisina. Binuksan ni Mike ang mga lalagyan. May kanin, 2 putahe ng ulam at kahit dessert pa. Kasya na yon hanggang lunch. Baka may makain pa nga siya sa merienda. "Pinagluto ka ng nanay ko," sabi ni Mike habang nakangiti. "Sabi niya mukhang payat ka raw lately." Tumawa naman si Bash. "Lahat na lang napapansin. Oo, medyo pumapayat nga ako. Stress din kasi ako sa work." Pinanood niya si Mike habang inaayos ang pagkain. 4th-year engineering student na ito. Medyo nakita niya na may eye bags, pagod, pero nandoon pa rin ang determinasyon. At masaya siyang makita na malapit nang matupad ang pangarap nito. Nabahagi siya ng pangarap na gusto nitong abutin. Hindi naman mabigat sa kanya na pag-aralin ang kanyang boyfriend. "May klase ka pa mamaya, di ba?" Tanong ni Bash habang kumakain. Oo," sagot ni Mike. "May exam kami kahapon." "Kaya mo yan," sabi pa ni Bash. Pinapalakas ang loob ng boyfriend niya. "May allowance ka pa ba?" Napangiti si Mike at medyo nahihiya. Meron pa naman pero..." Hindi na siya pinatapos ni Bash. Kinuha niyang wallet at nag-abot. "Dagdagan mo. Ayokong nag-aalala ka sa pera habang nag-aaral." "Bash," mahinang sabi ni Mike. "Salamat dito. Palagi mo na lang akong tinutulungan. Hindi ko na alam kung paano pa makakabawi sa'yo." Napangiti lang si Bash. Sa sandaling yon, kahit may pressure ng pamilya, kahit may tanong ang lipunan, alam ni Bash na may isang bagay siyang sigurado. May taong pipiliin siya araw-araw at patuloy siyang maniniwala roon. Isang gabi, pumunta si Bash sa maingay na bar. Nakabook ang kalahati ng lugar para sa birthday party ni Rhea. Isa sa pinakamatagal ng kaibigan ni Bash. Nasa isang mesa silang mahaba. Puno ng bote, baso, pulutan at mga kwentuhan. Grupo sila ng mga babae at mga bading. Kasama niya ang mga taong matagal ng saksi sa bawat heartbreak, tagumpay at kabaliwan ng isa't isa. Kung tutuusin, sa mga ito lang talaga humihinga ng maluwag si Bash. Walang judgment, walang pagtatago at walang kailangang patunayan. "Birthday ko to!" Sigaw ni Rhea habang may hawak na shot glass. "So, bawal tumanggi." "Huy, teka lang," tawa ni Liza. "Hindi pa ako ready." "Walang ready dito," singit naman ni Roda. Bakla ring OA kung tumawa. "Bottoms up!" Nagtagpo ang mga baso. Sunod-sunod ang lagok, napangiwi si Bash sa tapang ng alak. Pero ngumiti rin kasama ang mga kaibigan niya. Matagal na rin mula nung huli siyang uminom ng ganoon. "Bash," sabi ni Joy, isa sa mga tahimik sa grupo pero laging may biglang pasabog na tanong. "Kumusta kayo ni Mike?" Hindi na nagulat si Bash. Alam niyang darating at darating yon. "Okay kami. Busy lang siya sa school."
Ayan na, kantsaw ni Marco. The supportive sugar, boyfriend. Hoy! Sabay-sabay na saway ng ilan pero may halong tawa. Napailing si Bash. Sanay na siya sa mga ganoong biro. Hindi naman ganyan. Totoo naman ang sa amin ni Mike. Nararamdaman ko. Hindi naman sa nagiging kontrabida kami sa love life mo, ha? Sabi ni Liza at seryoso na ang tono. Concerned lang. Alam namin na mabait naman ang boyfriend mo. Pero syempre, may part sa amin na hindi kayang hindi mag-alala. Sumandal si Bash sa upuan habang hawak ang baso. Concerned ba kayo saan? Nagkatinginan ang mga kaibigan niya. Halatang may mga pinag-usapan ng mga ito tungkol sa kanya nang wala siya. Si Rhea ang unang nagsalita. Bash, mahal ka namin ah. Alam mo yan, 'di ba? Tumango si Bash. Oo naman. Yun nga, dugtong ni Joy. Kaya ayaw naming masaktan ka. Napangiti si Bash ng pilit. Hindi naman ako nasasaktan. Hindi pa. Mabilis na sagot ni Marco. Pero pwedeng masaktan. Anong punto nyo? Tanong niya, mas mahinahon pa rin, pero ramdam na niya ang unti-unting paninikip ng dibdib. Okay lang kami ni Mike. Wala kayong dapat ipag-alala. Huminga ng malalim si Liza. Huwag mong ibigay lahat, Bash. Natawa siya ng mahina. Lahat ng alin? Lahat, sagot ni Liza. Pera mo, oras mo, buhay mo para lang kay Mike. Tahimik si Bash sandali. Alam niya ang gustong ipunto ng mga ito. Uminom siya bago sumagot. Mahal ko siya. Hindi namin sinasabing hindi mo siya mahal, singit ni Rhea. Ang tanong, mahal ka ba niya sa parehong paraan? Parang may humila sa loob ng dibdib niya. Sa sarili na lamang naman inaamin na may mga tanong din siya sa relasyon nilang dalawa ni Mike. Gayunpaman, kailanman ay hindi niya sinabi ang mga bagay na ipinag-aalala niya. Dahil kapag sinabi niya ang mga pangamba, tiyak na mag-aalala rin ang mga taong nasa paligid niya. Mahal niya ako, mariing sabi ni Bash. Nararamdaman ko naman na totoo ang nararamdaman niya sa akin. Pwedeng maging mapanlin lang ang feelings na nadadama mo kasi yan ang gusto mong paniwalaan. Maingat naman na sabi ni Joy. Doon na siya napakunot noo. Ano bang gusto niyong sabihin? Napabuntong hininga ang baklang si Rhoda. Okay, dediretsahin ka na namin. Alam namin nagkaroon siya ng mga girlfriend dati. Straight siya nun. Nagbabago ang tao pero hindi naman overnight. At alam natin na perang dahilan kaya siya nagstay sa'yo. Tumama yon ng diretso sa kanya. Hindi naman pera ang foundation namin. Giit ni Bash. Nagkataon lang na mas may kaya ako. Saka anong mali na tulungan ng boyfriend ko? Ako naman ang nag-offer at hindi naman siya nanghingi. Kaya nga siya nagstay at yun ang nakita niya una, sabi pa ni Joy. Stability, security. Napatahimik si Bash. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil may parte sa kanya na ayaw makinig. Ayaw makinig kasi baka totoo talaga ang sinasabi ng mga kaibigan niya. Bash, muling sabi ni Rhea ng mas malumanay. Hindi namin sinasabing ginagamit ka niya pero sana huwag mong ibuhos lahat. Napatawa si Bash ng mapait. Ang sakit niya magsalita. Porke bakla ako. Sa tingin niyo, wala nang lalaki na magmamahal sa akin ng totoo. Napailing naman si Liza. Of course not. Kahit bading ka, may magmamahal pa rin sa'yo. Ang dami naming kilalang bading na naging successful ang pagsasama. It's just that una pa lang naming nakita si Mike, may something off na sa kanya. Parang nararamdaman agad namin na hindi maganda ang intention niya sa'yo. Yes, hindi siya nanghihingi. Ikaw ang nagbibigay. Pero alam niya kung paano kahulihin. Kung paano kanya nauuto. Yun ang sinasabi namin sa'yo na hindi mo makita kasi nga nagpapaloko ka. Humigpit ang hawak niya sa baso. Sa isip niya, biglang nag-flash ang mga alaala at effort ni Mike sa kanya. Ayaw niyang maniwala at ayaw niyang makinig.
Lumapit si Liza at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi namin sinasabing hindi totoo ang nararamdaman mo sa kanya. Sinasabi lang namin na huwag mong isugal ang sarili mo. Bash, mahal ka namin. At kung mali kami, masaya kami. Pero kung tama kami, gusto naming handa ka. Gusto lang naming huwag kang maging bulag. Napapikit si Bash. Gusto niyang uminom pa. Gusto niyang tumawa. Gusto niyang ibalik ang gaan kanina. Pero ang bigat ay naroon na at siguradong iisipin niya yon ng ilang araw. Hanggang so dumating ang college graduation ni Mike. "Congratulations!" sabi ni Bash at mahigpit na niyakap ang boyfriend niya. "Salamat!" sagot ni Mike, halos hindi makahinga sa higpit ng yakap niya. "Hindi ko to magagawa kung wala ka." Tumawa si Bash at bahagyang napaluha. "Ginawa mo yan dahil sa'yo. Pinaghirapan mo rin naman." Nagpicture sila ng marami. May solo si Mike, may kasama ang pamilya nito at may kuha na silang dalawa lang. Pagkatapos ng graduation, sabay silang nagpunta sa review center. Kasama si Bash sa pag-fill out ng forms, sa pagpili ng schedule, sa pagbabayad ng enrollment. Tahimik lang siyang nakaupo sa gilid habang si Mike ay may kausap na staff. "Okay ka lang ba sa gantong oras?" tanong ni Bash. "Oo," sagot ni Mike. "Salamat sa pagsuporta sa akin dito." Mga buwan nang lumipas na ganoon ang routine nila. Gigising ng maaga si Mike para mag-review. Uuwi ng gabi, minsan lutang at minsan tahimik. Si Bash naman, palaging nariyan. Nagdadala rito ng pagkain, kape, at palagi niyang pinapakita na supportive siya. Hindi siya humihingi ng kapalit, hindi rin siya nagre-reklamo. Hanggang dumating ang araw ng board exam. Naghintay si Bash sa labas ng testing center habang hawak ang cellphone. Nang lumabas si Mike, napangiti siya nang makita ito. "Anong pakiramdam?" tanong niya. "Ewan," sagot ni Mike. "Basta nagsagot na lang ako." Ngumiti si Bash. "Sapat na yon." Nang lumabas ang resulta, magkasama silang nakaupo sa sala. Nanginginig ang kamay ni Mike habang nagre-refresh ng page sa site. "Bash, nandito na," nakangiting sabi ng kanyang boyfriend. Pareho nilang tiningnan ang resulta. Napangiti siya nang makita ang pangalan ni Mike. "Pasado ka!" Napasigaw si Mike, napatalon at napayakap kay Bash ng parang bata. "Engineer na ako!" Uminom sila kinagabihan. Humirit ang nanay ni Mike na magpahanda siya sa mga ito, kaya yon ang kanyang ginawa. Pero hindi niya alam, doon nagsimulang magbago ang lahat. Una, hindi agad napansin ni Bash. Iniisip niya na baka busy lamang ang kanyang boyfriend. Busy din naman siya sa kanyang mga negosyo, kaya hindi na siya masyadong nangungulit. Pero sa pagkakataong yon, mas matagal nang hindi nagre-reply si Mike. Dati kahit pagod, may mga simpleng message pa rin itong iniiwan kahit hindi sila nagkita sa isang araw. Ngayon, minsan sa isang araw bago sumagot. Minsan wala talaga siyang nakukuhang reply o tawag mula rito. "Okay ka lang?" tanong ni Bash nang sagutin nito ang kanyang tawag. "Busy lang," sagot ni Mike. "Sorry, naging abala ako sa paghahanap ng trabaho." Inintindi niya. Lahat may adjustment period dahil iba na ang tinatahak nito. Pero dumating ang mga araw na hindi na busy lang ang pakiramdam, kundi malamig ang pagtrato na lamang ang nakukuha niya mula sa binata. Hindi na nag-i-initiate ng usapan si Mike. Hindi na nagtatanong, hindi na nag-a-update. Si Bash na lang lagi ang nangangamusta at nangangapa sa kung anong meron silang dalawa. "Miss kita," message niya isang gabi. Seen lang at walang reply. Kinabukasan, nag-text siya ulit. "May nagawa ba akong mali?" Kinabukasan, ganoon ulit. Hanggang isang linggo ang lumipas. Isang linggong puno ng tanong, kaba at pag-asa na baka may paliwanag naman siyang makuha. Baka may pinagdadaanan lang. Baka kailangan lang ng space.
Gusto niya sanang puntahan sa bahay pero ayaw niyang malaman ng pamilya nito na may problema silang dalawa. Hanggang isang umaga, pagising ni Bash, sinubukan niyang e-message ulit si Mike. Pero mukhang na-block na siya ng binata. Tinawagan niya pero unreachable na ang number. Binuksan niya ang social media. Naka-unfriend, unfollow at block na talaga siya. Parang may bumagsak na pader sa dibdib ni Bash. Hindi, bulong niya ng paulit-ulit. Hindi ganito, tama ba sila? Nagpunta siya sa apartment ni Mike, sarado at tahimik. Tinanong niya ang landlord at sinabing umalis na raw, ilang araw na ang nakalipas. Walang paalam, walang paliwanag at wala man lang kahit isang salita para sa kanya. Gusto niyang pumunta sa bahay ng mga magulang nito pero kung iniiwasan siya ng binata, parang ipapahiya niya lang ang sarili roon. Gabi na nang umuwi si Bash. Hindi siya dumiretso sa kwarto gaya ng dati. Tumayo lang siya sa may pintuan, nakasandal ang noo sa kahoy at parang doon naubos ang lakas niya. Bash? Boses ng nanay niya yon. Anong nangyari? Paglingon niya, nandoon ang dalawa. Ang kanyang ama at ina na nakaupo sa sala. Anak? Mahinang sabi ng nanay niya, tumayo at lumapit pa sa kanya. Anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Doon na bumigay ang tuhod ni Bash. Tinanggal niya ang sapatos, iniwan kung saan-saan ang bag at umupo sa sofa. Hawak niyang mukha at pilit hinihila ang hininga. Nanginginig ang boses niya. Nagkatinginan ang mga magulang niya. Umupo ang kanyang papa sa kanyang tabi. Hiwalay na kami ni Mike. Tuloy ni Bash at punong-puno ng sakit ang mga mata at ang tinig. Hindi siya nagpaalam. Hindi siya nag-explain. Basta na lang nawala. Hindi na niya natapos. Umiyak siya ng malakas, walang pigil at parang batang nawala ng tahanan. Napayakap ang nanay niya sa kanya ng mahigpit at paulit-ulit na hinahaplos ang likod niya. Anak ko, pabulong nitong sabi. Anak, galit ang unang naramdaman ng tatay niya at kita niya yon sa pagkuyom ng kamao. Basta na lang iniwan, matapos ang lahat ng ginawa mo para sa kanya. Tumango si Bash habang umiiyak pa rin. Hindi ko alam kung nasaan siya. Block ako sa lahat. Parang wala lang ako. Parang wala lang ang 3 taon na magkasama kami. Hindi man lang nagpaalam sa akin ng maayos. Napaupo ang nanay niya sa sahig, hawak pa rin ang kamay ni Bash. Simula pa lang, may kaba na ako sa pagiging bading mo anak. Tradisyonal kami ng tatay mo. Lumaki kaming may malinaw na hulma ng buhay. Lalaki, babae, anak. Pero pinili ka naming tanggapin. Hindi ka namin binago pero natatakot kami na baka dumating ang panahon na walang pipili sa'yo, na baka mag-isa ka. Parang kutsilyong dahan-dahang bumaon ang mga salitang yon. Alam niya na yon ang mga bagay na ikinakatakot ng kanyang mga magulang para sa kanya. At ngayon ay dumating na nga ang araw na yon. Hindi dahil bakla ka, dagdag ng tatay niya agad. Kundi dahil malupit ang mundo. At mas malupit kapag minahal mo ang taong hindi handang panindigan ka. Napapikit si Bash. Ramdam ko naman, Papa. Mama, ramdam kong inaasahan nyo na mangyayari to. Hindi sumagot agad ang nanay niya. Nang magsalita ito, umiiyak na rin katulad niya. Ayokong mangyari yan sa'yo, pero may parte sa akin na natatakot na baka paulit-ulit kang masaktan. Tahimik silang nagyakapan ng matagal. Mabuti na lamang at nandyan ang kanyang mga magulang para siya ay damayan. Para intindihin ang saloobin niya, hindi lang bilang anak ng mga ito, kundi bilang isang bading na naghahanap lamang naman ng pagmamahal. Mabigat na lumipas ang mga araw para kay Bash. Hindi na muna siya pumasok sa trabaho ng 2 araw. Pinagpahinga muna niya ang sarili niya. Kahit alam niyang hindi talaga pahinga ang tawag doon.
Pero may isang bagay na hindi siya tinigilan. Bakit iniwan mo na lang ako nang walang paalam? Hindi niya kayang tanggapin ang katahimikan bilang sagot. Kahit masakit ang totoo, mas masakit ang wala. Kaya isang hapon, tinawagan niya ang tanging tao na alam niyang may alam, ang pinsan ni Mike. Hindi sila close at sa totoo lang, ramdam niyang ayaw ng pinsan nito mismo kay Mike. Bash? Tanong ng pinsan nito at halatang nagulat. Anong kailangan mo? Alam kong hindi mo gusto ang pinsan mo, diretsyong sabi ni Bash. Pero kailangan kong malaman kung nasan siya. Babayaran kita. Tumawa ang kausap niya. Ayan na, iniwan ka na, no? Masakit pero hindi na siya umatras. Oo, at gusto kong malaman kung bakit. Huwag ka mag-alala at babayaran naman kita. Yan ang gusto ko. Ipadala mo na agad ang pera sa akin ha. Alam mo ba, sabi pa ng pinsan ni Mike, na matagal na naming alam na gagawin niya yan. Nanlamig ang mga daliri ni Bash. Paano? Ganun talaga siya, sagot naman nito. Kapag tapos na siyang makinabang, aalis. Hindi mo lang siya lubusang kilala. Graduate na siya, engineer na at may trabaho na rin naghihintay. Nasaan siya? Tanong pa ni Bash. Nagtatrabaho, pero may girlfriend na. Diretsyong sabi ng kausap niya. Parang may humampas sa dibdib niya. Babae, dugtong pa nito. Mapo lang pangalan sa pagkakatanda ko. Hindi agad nagsalita si Bash. Kung ganon, ay ipinagpalit na pala siya sa babae. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman doon. Mayaman, patuloy pa ng pinsan ni Bash. Maganda, maayos ang pamilya. Sheltered at hindi komplikadong ugali. Nakita ko na kasi yun since naging kaklase ko yun nung high school. Nagtatrabaho sa bangko pero mayaman ang pamilya at maraming lupain kaya mayaman talaga. Siyempre, si Mike pipili ng mahirap na babae. Bukod sa pagiging babae, mayaman talagang gusto nun. Halos lahat naman ang naging girlfriends niya puro mayayaman. Pumikit si Bash. Parang biglang luminaw ang lahat sa kanya. Habang nakikinig siya sa pinsan ni Mike, bigla niyang naalala ang mga sinabi ng mga kaibigan niya. Matagal na yun, dagdag pa ng pinsan niya. Bago ka pa niya i-ghost, alam ko matagal niyang niligawan. Basta habang kayo pa, nanliligaw na yun kay Maple. Nang ibaba ni Bash ang tawag, matagal siyang nakaupo sa gilid ng kama. Maple, siyang pinalit mo sa akin, Mike. Hindi pa niya to kilala. Hindi niya alam ang boses, ang tawa, ang ugali. Pero alam niya ang simbolo ng pinagpalit sa kanya ni Mike. Isang babaeng mayaman, maganda, at ligtas sa mata ng mundo para sa isang lalaki. Isang relasyon na hindi kailangang ipaglaban. Hindi, bulalas ni Bash. Hindi pwedeng ganito lang ang itrato sa akin. Ganun na lang pagkatapos ng mga ginawa ko para sa kanya. Ito pang igaganti niya. Humanda talaga siya sa akin. Isang gabi, sa sidewalk sa tapat ng cafe, nakatayo si Bash sa lilim ng puno sa kabilang kalsada. Suot ang itim na polo at salamin sa mata. Nandoon siya, nakatanaw sa loob kung nasaan sina Mike at si Maple. Magkatapat ang mga ito at magkalapit ang mga tuhod. May hawak si Mike sa kamay ni Maple. Hinahaplos ang hindalaki nito na parang sanay na sanay sa galaw. Nakikinig ang binata, nakatungo, seryoso, at parang bawat salita ni Maple ay mahalaga para rito. Peste ka, hindi ka naman ganyan sa akin noon. Puno ng pait na sabi ni Bash. Maya-maya ay lumabas ang dalawa. Umambon pa ng bahagya, kaya inilapag ni Mike ang kamay nito sa ulo ni Maple na parang pinapayungan ito. May sinabi pa na ikinatawa ni Maple at doon kumirot ang puso ni Bash sa pagpipigil. Ilang sandali pa ay umalis si Maple sandali at pumasok sa isang butik sa kanto. Naiwan si Mike sa labas at nagche-check ng cellphone. Tumawid si Bash ng diretsyo. Mike, napatingin si Mike at nagulat. Anong ginagawa mo rito? Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Bash at pigil na pigil ang galit sa boses. Wala tayong pag-uusapan.
Sagot ni Mike. Umalis ka. Napangiti si Bash ng mapait. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng lahat? Matagal na yon. Putol ni Mike. Tapos na. Tapos na dahil iniwan mo ako. Mariing sabi ni Bash. Walang paliwanag, wala man lang paalam. Niloko mo na pala ako. Ang ganda ng girlfriend mo Mukhang inosente. Alam ba ng girlfriend mo ngayon na nanggamit ka ng bading na katulad ko? Sumimangot si Mike. Tumigil ka. Kung galit ka sa akin, huwag mong idamay si Mapol. Ano gusto mo? Closure? Parang may sumabog sa loob ni Bash. Closure? Ano? Saka mo lang ibibigay sa akin yan ngayong kinukompronta kita. Ako ang sumuporta sa'yo. Hindi ko hiningi yun. Balik ni Mike. Ikaw ang nagbigay. Ikaw ang nagpilit. Nanlamig ang kamay ni Bash. Nagpilit? Oo, sagot ni Mike. At wag mo kong gawing masama dahil pinili kong maging normal. Okay, salamat dahil natulungan mo ako. Pero alam mo kung ano tayo. Alam mo kung ano ang tingin ng mundo. Ayoko nang magtago. Ayoko nang maging ganyan. Babae naman talaga ang gusto ko. Malakas niya itong sinampal. Wala kang kwenta. Napaatras si Mike at bakas ang gulat sa mukha. Baliw ka ba? Hindi, sagot ni Bash, nanginginig pero malinaw pa rin ang boses. Nasaktan lang. Sinampal kita kasi walang hiya ka. Kawawa naman ang girlfriend mo. Hindi niya alam kung gaano ka kawalang hiya. Siguro niligawan mo yan, hindi lang dahil babae at maganda. Niligawan mo kasi mayaman at mukha kang pera. Napailing naman ang binata. Anong sinasabi mo dyan? Mahal ko si Mapol. Parang may dumurog sa puso niya ng paulit-ulit. Talagang walang pakundangan itong sinabi sa kanya ang lahat ng yon. Mike? Boses yon ni Mapol. Lumabas si Mapol mula sa butik at napatingin sa kanila. Agad lumayo si Bash at hindi na lumingon. Hindi niya kayang makita ang mukha ni Mapol sa sandaling yon, na pinangalandakang sinasabi ni Mike na mahal nito. Kinagabihan, nakaupo si Bash sa maliit niyang opisina. May laptop sa harap at kape sa tabi. Tahimik siyang nag-research tungkol kay Mapol Hernandez. Tinawagan niya ang pinsan ni Mike. Ano na naman? Tanong nito sa kanya. Si Mapol, ano pang alam mo tungkol sa kanya? Diretsong tanong ni Bash. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tahimik sandali ang linya. Anong gusto mong malaman? May bayad bawat impormasyon Magsisend ako agad sa account mo. Ang pamilya niya, sagot ni Bash. At si Mike, anong tingin ng mga Hernandez sa kanya? Humigop ng hangin ang kausap niya. Hindi siya gusto ng parents ni Mapol. Rinig ko lang naman to Hindi raw pasado si Mike. Hindi raw sigurado. Saka nilalang lang naman ang pagiging engineer ni Mike. Ang tayog kasi ng pangarap. Nakaahon lang ng kaunti Akala mo naman, ka-level ng mga talagang mayayaman. Si Mapol kasi, saka yung mga Hernandez, mga low-key rich lang yan. Para kasing level mo lang, ganun. Pero tinatanggap siya. I mean, hindi siya makapunta sa bahay ng girlfriend niya. Usisa ni Bash. Sa ngayon yata, oo, total talaga yan sila. Sagot pa ng pinsan nito. Lalo na't hindi naliligaw sa bahay si Mike. Nagulat na lang yata. Ayaw yata ng pamilya ni Mapol na sa labas liligawan ng anak nila. Saka narinig ko na medyo shaky pang relasyon nila dahil nga masunurin si Mapol sa mga magulang. Kung ayaw kay Mike, madaling mahihila ng mga magulang si Mapol. Kaya tong si Mike, mas nagpupursige sa girlfriend niya na piliin at ipaglaban siya. Ngumisi si Bash ng mabagal. May nabubuo ng plano sa kanyang isipan. Pagkababa ng tawag, malinaw na ang gusto niyang tahakin. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Roda. Gusto niya lang talaga ng kausap. Sinampal mo siya? Gulat na tanong ng baklang si Roda. Deserve niya, sagot ni Bash at hindi nagsisisi. Anong susunod? Tanong ni Roda. Sumandal si Bash sa upuan. Si Mapol, yung girlfriend niya at pinalit niya sa akin. Napabuntong hininga si Roda. Tigilan mo na yan. Alam mo, kalimutan mo na lang ang ginawa sa'yo ni Mike. Mag-move on ka at maghanap ka na lang ng ibang lalaki. Marami pa naman dyan. At ano, hahayaang maging masayang taong nanakit sa akin. Di ko naman sisirain si Mapol. Di ko siya pipilitin. Papapiliin ko lang siya.
Ilalagay ko sa sitwasyong ang girlfriend ni Mike na makakadulot din mismo ng sakit kay Mike. Paano mo naman gagawin yan? Tanong ni Rhoda sa kanya. Papaibigin ko, sagot ni Bash ng malinaw. Papaibigin ko siya sa akin. Hulog na hindi dapat siya makatanggi at mas ma-realize niya na mas mahal niya pala ako kaysa kay Mike. Aagawin ko ang girlfriend ni Mike. Nanlaki ang mga mata ni Rhoda. Loka-loka, bakla ka. Di magpapakalalaki na muna. Kayang-kaya ko yun. Napairap si Rhoda at parang ayaw pa sa ideya niya. At kapag nahulog, Bash, para kang baliw na nakikipaglaro sa apoy. Bakit mo pa iibigin si Maple sa'yo? Gusto ko nga na ibalik kay Mike ang pananakit niya sa akin. Mahal niya si Maple kaya kapag si Maple ang nanakit sa kanya, mas doble ang sakit nun para sa kanya. Kapag nahulog sa akin si Maple at pinili niyang lokohin si Mike, di nakaganti na ako. Nakaganti ka nga, paano naman si Maple? Mahinang tanong ni Rhoda. Napailing si Bash. Pakialam ko naman dun. Magiging collateral damage na lang siya sa paghihiganti ko. Kapag nasaktan ko na si Mike, igughost ko siya tulad ng ginawa sa akin ni Mike. Saka ko nalang ipapamukha sa kanya na bading ang pinatulan niya. Basta kailangan na hindi ako makita ni Mike habang ginagawa ko lahat ng plano ko kay Maple. Ay, ewan ko sa'yo. Mananakit ka ng tao sa ginagawa mo. Okay, saktan mo na si Mike, pero si Maple na mukha namang walang alam sa inyo, pipiliin mo ring masaktan? Paano kung ikaw ang masaktan sa bandang huli? Tanong ni Rhoda. Ngumisi naman si Bash. Hindi ako masasaktan kasi ginagawa ko to para makaganti ako kay Mike. Malas na lang ni Maple na nadamay siya. Sisihin niya si Mike kung bakit madadamay siya at mararanasan niyang ipaparanas ko. Nagsimula na nga ang paghahanda ni Mike. Muli siyang nagpakalalaki. Hindi na muna niya sinusuot ang makukulay niyang damit. Mahilig siyang mag-makeup pero binawasan niya yon. Mabuti na lang, lalaking-lalaki pa rin siyang tingnan. Hindi naman kasi siya ang klase ng bading na halos magdamit pang babae na. Kaya madali lang sa kanya na magmukhang lalaki ulit. Anak, gulat na bulalas ng kanyang ina. Bakit ganyan ang suot mo? Bakit ang pogi mo? Bahagya siyang natawa. Wala. Trip ko lang ang mga ganitong damitan ngayon, Mama. Mataman siyang tiningnan ng papa niya. Huwag mong sabihing nagbabalik loob ka na. Tinawanan niya yon habang kumakain. Of course not. Bading na bading pa rin ako. Basta medyo nagbago lang ako ng style. Napabuntong hininga ang kanyang ama. Nakakagulat kapag baba. Kung hindi namin alam na bading ka, iisipin namin na lalaking lalaki ka, anak. At yon ang goal ni Bash. Kailangan niyang maging mukhang mas lalaki para kay Maple. Doon lang naman gagana ang mga plano niya. Isang hapon, bandang 5:30, sabay-sabay na nagsilabasan ang mga empleyado ng bangko. Nakatayo si Bash sa gilid ng kalsada. Bahagyang nakasandal sa kanyang sasakyan, hawak ang cellphone na kunwari may binabasa. Sa totoo lang, malinaw ang tinitingnan niya. Si Maple lang naman ang kanyang inaabangan. Lumabas ito sa glass doors ng bangko. Suot ang cream-colored blouse at itim na slacks. Maayos ang buhok, bahagyang nakapusod ang buhok at maaliwalas ang mukha. Napatingin siya sa text ni Rhoda. Sure ka pa talaga dyan sa plano mo? Talagang nag-hire ka pa ng mga tao para magpanggap na nang-hold up dyan kay Maple? Tatakutin mo lang eh. Agad naman siyang nag-reply. Parte ito ng plano. Kailangan kong mapalapit sa kanya na may rason. Saka hindi naman siya sasaktan. Tatakutin lang siya para maging damsel in distress. Muling napatingin si Bash kay Maple. Napansin niya ang kilos ng dalaga. Kung paanong huminto ito sandali sa gilid ng pinto. Huminga ng malalim bago tuluyang tumuloy palabas. Sure ka bang okay ka lang dyan? Tanong ng isa nitong katrabaho. Napangiti naman si Maple. Oo, okay lang. Magbubook na lang ako sa Grab. Sige na, umuna na kayo. May date pa kayo, 'di ba? Nang mag-isa na ang dalaga, doon na sumugod ang mga inutusan niya. Bakas ang gulat at takot sa mukha ni Maple. Sino kayo? Amin na yung bag mo! Bulalas ng inutusan niya. At nang mangyari ang gulo, eksakto ang tiyempo ni Bash. Uy! Tumawid si Bash, diretso ang hakbang at matatagang tindig.
Kailangan niyang gawin ang parte niya. Bitiwan niyo siya! Nagtawanan ang mga inutusan niya. Muntik na rin siyang tumawa. Maya-maya ay sinapak niya isa-isa ang mga ito. Mahinang tama lang dahil hindi naman siya action star. Kinuha niyang cellphone at bag ni Mapol. Tatawag na ako ng mga pulis. Agad namang nagtakbuhan ang mga inutusan niya gaya ng kanilang mga napag-usapan. Nagtangka pa siyang kunwari ay habulin ang mga lalaki. Pero pinigilan na siya ni Mapol sa braso. Huwag mo na silang habulin, baka mapahamak ka pa, baka masaksak ka or what, bulalas ni Mapol sa kanya. Bahagya siyang umisi, pero nang humarap ay ginawa niyang seryoso ang mukha. Inabot niya ang bag dito. Okay ka lang? Tumango si Mapol, kahit halatang hindi pa nawawala ang takot nito. Oo, salamat sa pagliligtas mo sa akin. Sebastian, sabi niya at inilahad ang kamay. Pero pwedeng bash na lang. Mapol, sagot naman ng dalaga at maingat na inabot ang kamay niya. Sobrang salamat talaga. Sobra akong natakot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Takot ako na baka ano nang gawin nila sa akin. Medyo na-distract si Bash sa nagulo nitong buhok. Napigtas na pala ang ipit nito sa sobrang taranta kanina. Kaya hindi niya napigilang hawiin ang buhok nito para umayos at maalis sa mukha. Nagulo ng buhok mo, namamaos na sabi ni Bash. Kitang-kita niya ang pamumula ni Mapol. Oo. Feel ko mas bagay sa buhok mo ang Ruby Fusion. Natry mo na bang magpakulay? Saka may mga split ends ka. Dapat pinapatrim mo to. Bigla niyang tanong, hindi mapigilan na maipakita ang pagiging parlorista niya dati. Umawang ang bibig ni Mapol. Ha? Ruby Fusion? Doon nagising bigla si Bash. Agad niyang binitiwan ang buhok nito bago peking tumawa. Wala joke lang. Pinapakalma lang kita para mawala ang kaba at takot mo. May pigil ng ngiti agad si Mapol. Salamat ulit. Sobrang laki ng tulong mo sa akin. May pasa ka ba? Nagkaroon ka ba ng tama habang nakikipaglaban sa mga lalaking yon? Gusto niyang sabihin na wala. Pero dahil nagpapapansin si Bash, sinabi niyang may masakit sa kanya. Aray, medyo masakit lang ang sikmura ko. Natamaan ako kanina. Agad na bumaha ang pag-aalala rito. Sorry, anong gagawin ko? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Mahina siyang tumawa at lumingon dito. Hindi na kailangan ng ospital. Malayo sa bituka, Mapol. Nagkatitigan silang dalawa. Habang pinagmamasdan niya ang dalaga, medyo may pait sa kanyang kalooban. Mukha itong mabait, mahinhin at babaeng babae. Hindi nakatakataka kung nagustuhan ng ganoon ni Mike. Napalunok si Bash at pinilit alisin ang pagka-bitter. Kung okay lang, ihahatid na kita. Gusto kong makasigurado na okay kang makakauwi. Halatang nagdalawang isip si Mapol sandali. Pero pagkatapos ay tumango na lang din ang dalaga. Kung okay lang, sabi nito sa kanya. Okay lang, sagot ni Bash. Hindi kita iiwan hanggang makarating ka sa inyo. Sa biyahe, tahimik silang dalawa. Hindi siya nagtanong ng personal, hinayaan niyang ang katahimikan ang magbigay ng ginhawa. Paminsan-minsan, titingin siya kay Mapol para malaman ang bawat emosyon nito. Nakita niyang tumawag si Mapol sa mga magulang nito at ipinaalam ang nangyari. Hindi maiwasan ni Bash na mapasuliak. Sobrang galang at malumanay nitong makipag-usap sa mga magulang. Napakagatlabi si Bash at bahagyang nakaramdam ng guilt. Pagdating nila sa malaking gate ng bahay ng mga Hernandez, huminto si Bash. Narito na tayo. Sigurado ka bang okay ka na? Oo, sagot ni Mapol. Pero, pwede ka bang pumasok sandali? Gusto kong magpasalamat sa'yo. Kung wala kang ibang pupuntahan, kahit sana dito ka na mag-dinner sa amin. Gusto ko rin malaman ni na mama at papa na niligtas mo ko. Agad na napangiti si Bash. Kung okay lang sa kanila, wala namang kaso sa akin. Wala naman din akong ibang pupuntahan. Sabay silang bumaba ni Mapol. Binuksan ang gate at naglakad na sila papunta sa bahay. Saktong lumabas naman ang isang babae na halatang nag-aalala. Mapol! Tawag ng mama ni Mapol.
Anong nangyari? Nagulat kami ng papa mo sa mga sinabi mo sa tawag. Sobrang nag-alala kami sa'yo. Ma, sabi ni Maple at agad lumapit. Okay na po ako. Siya po ang tumulong sa akin. Si Bash po. Lumapit ang ama ni Maple. Seryoso ang mukha pero kita ang ginhawa nang makitang ligtas ang anak. Maraming salamat, sabi nito kay Bash at inilahad ang kamay. Kung hindi dahil sa'yo, baka may masama nang nangyari sa anak namin. Walang anuman po, magalang na sagot ni Bash. Ginawa ko lang po ang tama. Pinatuloy siya sa loob. Inaya si Bash na sumalo sa hapunan. Napansin niyang mabait ang mga magulang ng dalaga, na kahit mga kasambahay ay kasabay na rin sa pagkain. Sobrang close na close at parang pamilya ang turing. Ikinuwento ni Maple ang nangyari kanina. Nakikinig ang mga magulang nito na puno ng pag-aalala ang mga mata. Salamat talaga, sabi ng ina ni Maple. Sobrang iniingatan namin ang anak namin, kaya sobra kaming nag-alala. Mabuti na lang at nandyan ka. Ngumiti si Bash. Salamat po. Sa loob-loob niya, naging successful ang plano niya. Kilala na siya ng mga Hernandez at yun ang mahalaga na unang hakbang para mapalapit kay Maple. Maingat ang bawat sagot niya. Hindi siya nagsinungaling pero hindi rin siya nagbukas ng buo. Sinabi niyang isa siyang negosyante na may ilang negosyo siyang inaasikaso. Siyempre, hindi niya sinabi na may parlor siya. Napansin niyang unti-unting naging komportable si Maple sa presensya niya. Bumalik ang kulay nito sa mukha. May ngiti na rin sa labi. Paminsan-minsan, tinitingnan siya at napapangiti ng matamis. Nang magpaalam siya, sinamahan siya ni Maple hanggang pinto. Maraming salamat ulit. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Hindi naman kailangan, sagot ni Bash. Basta maging maingat ka na lang sa susunod. Saka kapag binagbigyan mo ako, kapag nag-aya ako sa'yo kahit kape lang. Bahagyang natigilan si Maple pero maya-maya ay napangiti na lang ito. Sige, next time, kukunin ko ang number mo, mahinang sabi niya. Tumango si Maple at binigay ang number nito. Sige, pag-alis ni Bash, ramdam niya ang kaunting tagumpay sa plano niya. Mukhang madali lang maagaw ang isang yun ah. Ang daling maniwala at magpadala. Sa loob ng sasakyan, huminga siya ng malalim. Yun pa lang ang simula at paninindigan niya yon hanggang dulo. Lumipas pa ang ilang araw. Tuloy ang plano ni Bash pero hindi siya nagmadali. Hindi pa siya kailanman pumorma sa isang babae. Bago yon lahat sa kanya, kaya sinisikap niya lang para makaganti kay Mike. Kaya bumalik siya sa bangko kung saan nagtatrabaho si Maple. Bumalik siya roon bilang kliyente. Good morning, magalang na sabi ni Bash. Good morning, sagot ng teller. Mag-o-open sana ako ng account. First time ko sa branch na to. Ilang segundo lang, itinuro siya sa isang cubicle. At doon niya nakita si Maple. Nakaupo ito at seryoso sa trabaho. Nakasalamin, mukhang profesional at napakaganda pa rin. Nagtagpo ang mga mata nila at nakita niya ang munting gulat sa mukha ni Maple. Sabi nito at bahagyang tumayo. Good morning, sir. Ngumiti si Bash ng malapad. Ang ganda naman ng mag-a-assist sa akin ngayon. Bahagyang namula si Maple. Have a seat. Habang inaayos nito ang mga papeles, tahimik lang si Bash. Pinagmamasdan niya ang paraan ng pagkilos nito na masinop at sobrang hinahon. Anong klaseng account po? Tanong ni Maple. Savings, sagot ni Bash habang matamang nakatitig dito. Muling napatingin sa kanya ang dalaga. Hindi alam ni Bash kung bakit parang may dumaang kuryente sa sistema niya. Iniisip niya lang na baka nandidiri siya na may katitigang babae. Pero may bahagi sa kanya na naiisip na ibang damdamin yon. Habang nagtatype si Maple ng impormasyon, napatitig siya sa mukha nito. Sa namumungay na mga mata, matangos pero maliit na ilong at medyo pouty na mga labi. Agad na umiwas ng tingin si Bash. Ano to? Sir? Gulat na tanong ng dalaga. Marahan siyang napailing. Wala.
Ano to, ballpen? Mahinang tumawa si Mapol. Kumunot lang ang noo ni Bash. Mahilig siyang mag-compliment ng mga babaeng kaibigan niya, lalo na kapag gandang-ganda siya. Pero pagdating kay Mapol, bakit siya gandang-ganda kung may masama naman siyang intensyon? Iba ang nararamdaman niya. Sigurado siyang hindi yon nakakabading. Okay na po, sabi ni Mapol matapos ang ilang minuto. It's nice to see you again, Bash. Tumango si Bash. Bash na ulit? Hindi na, sir. Kung sakaling gusto mong magpasalamat ulit, baka pwedeng sa dinner. Bukas pagkatapos ng trabaho mo. Natigilan si Mapol. Hindi naman agad ito tumanggi, hindi rin agad pumayag. Nakita ni Bash ang pag-aalinlangan nito. Siguro ay iniisip nito ang boyfriend na si Mike. Tumikhim si Mapol. Hindi ko kasi alam kung okay lang, walang pressure. Mabilis na singit ni Bash. Kung ayaw mo, okay lang, hindi kita pipilitin. Tahimik si Mapol ng ilang segundo at napakagatlabi. Okay, fine. Dinner tayo bukas. Ngumiti si Bash ng malawak. Dinner lang. Nang makalabas ng bangko at makasakay ng sasakyan, muntik niya nang sampalin ang sarili. Huy Bash, luka-luka ka. Isa kang malaking bading. Bakit gandang-ganda sa pinalit sa'yo ni Mike? Bash, kalaban yun. Bakit gandang-ganda ka? Sinapo ni Bash ang kanyang noo. Bigla siyang na-stress. Napakagatlabi pa at inisip ang magandang mukha ni Mapol. Hindi naman niya maipagkakaila. Maganda naman nga talaga ang isang Mapol Hernandez. Ay, ungol ni Bash at pinaalalahanan ng sarili. Bading ka? Pero mukhang hindi nakikisama ang utak niya. Nang sumapit ang gabi, bigla na lang siyang nanaginip. At sa panaginip na yon, masayang-masaya raw si Bash kasama ang housewife niyang si Mapol at may 5 silang anak. Hindi! Napasigaw si Bash habang nag-a-apply ng skincare sa mukha. Bakit ko napanaginipan yun? Isang malaking bangungot yun. Yuck! Kaloka! Kadiring babae! Sinuot niya ang rest niyang roba at may headband pa sa ulo. Nang bumaba na, parang ramdam na agad ng mga magulang niya na bad mood siya. Okay ka lang anak? Tanong ng kanyang ina. Marahan siyang tumango pero nakabusangot. Ano pong almusal ma? Walang hotdog? Tosino naman. Kaka-hotdog lang natin nung isang araw anak. Agad siyang umiling. Ma, hindi ako pwedeng magsawa sa hotdog. Para lang ako sa hotdog ma. Gulong-gulo ang kanyang ina. Aha, gustong-gusto mo talaga ng hotdog. Anak, hindi pa ako nakakapamili. Pero may Hungarian sausage dyan. Hindi ko pa naluluto. Yung may pumuputok na cheese. Ikaw lang naman ang mahilig doon. Gusto mo bang lutuin ko? Oo ma, sige. Sa sausage na lang. Bigla ako na-stress. Sabi ni Bash kahit na totoo, iba naman ang nasa isip niya. Gusto niya lang kontrahin ang bangungot niya kagabi. Sobrang nawindang siya pagkagising. Hindi niya naman kailanman na-imagine na papatol siya sa babae. Ang maging asawa pa kaya si Mapol at magkaroon sila ng 5 anak? Pagkatapos kumain, nanatili lang siya sa bahay. Rest day ni Bash, kaya nanood lang siya ng movie sa loob ng kanyang kwarto. Mamaya pa naman siya mag-aasikaso para sa lakad nila ni Mapol. Anak, lumabas ka na. Kakain na tayo. Saad ng kanyang ina. Marahan niyang pinatay ang iPad. Nang makalabas, nakahain na ang pagkain. Nagsandok siya ng kanin, gulay at pritong isda. Napansin niya rin ang isang putahe. Ma, ano po ito? Tanong ni Bash dito. Napangiti ang kanyang ina. Buttered garlic tahong anak. Binigay ng kapitbahay natin. Sarap na sarap nga ako. Next time, magluluto ako nito. Kumuha ka Bash, hindi ba't favorite mong seafood? Parang biglang nahilo si Bash nang maalala niya na naman ang panaginip niya. Oo mama, favorite kong seafood maliban sa tahong. Sa buong maghapon na yon, sobrang stress na si Bash. Hindi pa nakatulong ang mga napanood niyang video sa social media. May trending na tinatawag na factory reset. Mga edit ng couple na tomboy o bading dati pero biglang nagbago o na factory reset dahil sa na-in love at naging straight. Ako magiging straight?
Oh my goodness, it's never. Bulalas niya habang nagbibihis para sa date nila ni Maple. Eto, hindi ko nga to style. Hindi ako magpapaka-factory reset sa bruha na yun. Nang sumapit ang hapon, maaga siyang dumating para sunduin si Maple. Nasa loob siya ng sasakyan, nakapark sa tapat ng bangko. Nakahanda na sana siyang bumaba nang nakita niya si Mike. Nakatayo ito sa tapat at halatang naghihintay sa girlfriend nito. Nakapamulsa at seryoso ang mukha. Napamura si Bash sa isip. Anong ginagawa niya rito? Mabilis siyang umatras, pumarada sa mas malayong bahagi at nagkubli sa likod ng isang van. Hindi ako pwedeng makita ni Mike. Masisira ang mga plano ko. Nang bumaba si Bash, sinubukan niyang lumapit ng kaunti sa binata. Lumabas si Maple. Agad naman itong sinalubog ni Mike. Bakas pa nga ang gulat sa mukha ng dalaga. Hindi niya masyadong marinig ang pinag-uusapan ng mga ito, kaya bahagya pa siyang patagong lumapit. Bakit ka ba hindi nagsabi? Iritadong tanong ni Mike. Mike, please, sagot ni Maple. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Singhal ni Mike sa girlfriend nito. Alam mo namang ayaw nila sa akin. Tapos ganyan. Sorry, ulit ni Maple. Sinusubukan kong lagi ka na lang humihingi ng sorry. Putol ni Mike dito. Ako na lang lagi yung nag-a-adjust. Paano naman ako? Kailan naman na ikaw mag-a-adjust para sa akin? Kailan mo iintindihin ang nararamdaman ko? Huminga ng malalim si Maple. Mike, hindi kita madepensahan sa mga magulang ko. Kasi hindi mo rin naman sinunod ang gusto nila. Naging pasaway din ako at aaminin ko yon. Pero hindi ko naman sila makokontrol at hindi ko kasalanan na ayaw nila sa'yo. Tumaas ang boses ni Mike. Parang kasalanan ko pa na hindi ako sapat para sa pamilya mo. May ilang taong napatingin. Yumuko si Maple at halatang nahihiya. Napailing si Bash. Doon niya mas napagtanto na wala pala talagang kwenta ang ugali at pagkatao ng naging boyfriend niya. Pasensya na, halos pabulong na sabi ni Maple. Alam mo, buntong hininga ni Mike at biglang nag-iba ang tono. Baka kailangan muna natin ng space. Napatingin si Maple sa boyfriend nito. Cool off? Gusto mo ng cool off? Tumango si Mike. Para makapag-isip ka kung ako ba talaga ang gusto mo. Palagi mong sinasabi na mahal mo ako. Pero parang hindi mo naman ako kayang ipaglaban. Tahimik lang si Maple. Nasilip niya sa mga mata nito na parang maraming bumabagabag na damdamin. Pagkatapos ay tumango na rin naman ang dalaga. Okay, sabi ni Maple habang nanginginig ang boses. Kung yan ang gusto mo, pero tayo pa rin naman, di ba? Oo, sagot ni Mike. Tayo pa rin. Sobra kitang mahal at ayokong pakawalan ka. Pero sana gamitin mo ang space na binigay ko sa'yo para pag-isipan mo mga ginagawa mo sa akin ngayon. Tayo pa rin, hindi nagbabago yun. At sana kapag okay na tayo, sana ipaglaban mo naman ako sa mga magulang mo. Hindi yung hahayaan mo na palagi na lang akong mapahiya. Sorry babe, puno ng guilt na sabi ni Maple. Mapaklang tumawa si Bash sa gilid. Palagi lang siyang nagbubulag-bulaga noon pagdating kay Mike. Pero talaga palang mahilig ang binata na mang-guilt trip. Si Mike ang tipong kapag nagtatalo, igigiit nito ang mas masama ang kausap at ito ang tama. Mabuti, biktima o kawawa. Nandoon siya para gumanti, pero hindi niya alam kung bakit may naramdaman siyang awa para kay Maple. Subalit, agad niyang sinaway ang kanyang sarili. Bakit maaawa si Bash? Hindi ba at umaayon na sa plano niya ang lahat? Shaky nga talaga ang relasyon ni Mike at Maple. Kaya mas madali na lang para sa kanya na maagaw ang dalaga. Ilang sandali pa ay umalis na si Mike at sumakay sa motor nito. Motor pa yon na bigay ni Bash dati. Samantala, naiwan si Maple doon ng mag-isa. Kaya pagkatapos ng ilang minuto, lumabas na si Bash para magpakita rito. Maple, binigyan niya ito ng isang ngiti. Napalingon ito at medyo nagulat. Hi, good evening. Nandito ka na pala. Munti ko nang makalimutan na nag-agree ako sa dinner. Mabuti pala maaga ako. Malungkot itong napangiti.
Pwede bang next time na lang? Medyo masama kasi ang pakiramdam ko. Baka mainis ka lang kapag kasama ko. Medyo naapektuhan si Bash sa nakita niyang lungkot sa mga mata nito. Alam na alam niya kasi kung para saan ang lungkot na yon. Sige, next time na lang pero hayaan mo na lang akong ihatid ka pa uwi. Marahang tumango ang dalaga at napangiti. Sige, salamat. Tahimik lang silang dalawa sa biyahe. Maya-maya ay nakatulog na si Mapol. Mukha itong pagod kaya hinayaan niya na lang. Kahit matagal na silang nasa tapat ng bahay ng mga Hernandez, hindi siya nagkaroon ng lakas na loob na gisingin ito. Napatitig tuloy ulit si Bash. Kahit nakanganga, ang ganda-ganda mo pa rin. Bumaba ang tingin niya sa mga labi nito. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit parang naaakit siya na haplusin yon. Parang gusto niya lang tingnan kung natural bang mamula-mula ang labi nito o simpleng lip tint lang yon. Biglang nawala ang ngiti niya nang maalala niyang bading nga pala siya. Agad siyang lumayo at sinapo ang ulo. Bash, hindi pwede yan. Bigla namang nagising si Mapol. Medyo nanlaki pa ang mga mata at napatingin sa kanya. Sorry, nakatulog pala ako. Nandito na tayo? Oo. Napalunok si Bash at hindi na makatingin ng diretso kay Mapol. Bumaba ka na, baka hinahanap ka na ng parents mo. Magpahinga ka rin, mukhang pagod na pagod ka. Bahagya nitong inayos ang buhok at tipid na napangiti. Salamat sa paghatid sa akin. Sorry na ulit, babawi talaga ako next time. Ako nang manlilibre para sa dinner natin. Tumango na lang si Bash. Nang makababa na ito, hinintay niya muna itong makapasok sa gate. At nang mawala sa paningin niya, doon pa lang siya napabuntong hininga. Bakit ba ako nalulungkot kapag malungkot si Mapol? Tanong ni Bash nang wala na sa sarili. Hindi niya yun matiis. Pagkalipas ng ilang araw na pilit niyang iniiwasan ang pag-iisip kay Mapol, bumigay rin talaga si Bash. Hindi sa plano, kundi sa sarili niya. Isang gabi, habang nasa opisina siya at nagkukunwaring abala sa laptop, bigla na lang niyang kinuha ang cellphone at nag-type. Hi Mapol, kumusta ka na? Kung okay ka na, baka pwede tayong mag-dinner. Gusto lang kitang makita. Matagal bago dumating ang sagot. Halos nakailang refresh na siya sa screen. Nang tumunog ang notification, parang may kumalabit sa dibdib niya. Hi Bash, pasensya na. Medyo naging magulo lang nitong mga nakaraang araw. Rest day ko sa Sunday, pwede naman. Napangiti si Bash kahit mag-isa lang siya roon. Hindi niya alam kung bakit may gaan na dumapo sa kanya. Excited siyang nag-reply dito. Sige, susunduin na lang kita kung okay lang. Ngumiti si Bash, bigla siyang nagkaroon ng energy. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Hindi niya alam kung para saan ang excitement na nararamdaman. Nang sumapit ang Sunday, tanghali pa lang, nasa harap na siya ng bahay ng mga Hernandez. May hawak siyang bouquet ng mga puting rosas. Hindi niya yun pinag-isipan ng husto. Basta pagpasok niya sa flower shop kanina, yun ang una niyang nakita. Ni hindi na nga masagot ang kanyang sarili kung bakit siya bumili ng bulaklak para sa dalaga. Sasayang babae kapag binigyan ng bulaklak. Bulong niya sa sarili habang nagmamaneho. Diba? Huminto siya sa tapat ng gate. Pagkababa niya, may bahagyang kaba sa dibdib ni Bash. Pinindot niya ang doorbell. Ilang sandali, bumukas ang pinto at lumabas ang ina ni Mapol. Ay, ikaw pala Bash, diba? Opo, sagot niya at bahagyang yumuko. Good afternoon po. Pasok ka iho, ang aga mo ah. Nabanggit sa akin ng anak ko na pupunta ka lang dito para mag-dinner kayo sa labas. Hindi ko alam na sobrang aga mo pala. Opo, nahihiyang sabi ni Bash. Sorry po, hindi ko namalayang maaga pala. Napansin ng ginang ang hawak niyang bulaklak. Lalong lumiwanag ang mukha nito. Ay nako, may dalang bulaklak. Para po kay Mapol, sagot ni Bash at biglang nahiya. Tinawag ng ginang ang anak. Mapol, may bisita ka. Lumabas si Mapol mula sa silid at bumaba ng hagdan. Nakapangbahay lang at medyo basa pa ang buhok. Pagkakita kay Bash, nanlaki ang mga mata nito. Bash? Gulat nitong sabi.
Ang aga mo, hindi pa ako nakakapagbihis. Napakamot siya sa batok. Sorry, akala ko okay lang. Hindi niya rin maintindihan ng sarili kung bakit sobrang aga niya. Basta pagising niya pa lang kaninang umaga, sobrang aligaga na si Bash. Maaga siyang naligo at nag-asikaso. Ayaw niyang aminin, pero may bahagi sa kanya na gustong-gusto na agad makita ang dalaga. Napatingin si Mapol sa bulaklak. Para sa akin? Tumango si Bash. Oo. Saglit itong natigilan bago ngumiti. Salamat. Hindi mo naman kailangang... Gusto kong magbigay kasi sa last nating kita, ang lungkot-lungkot mo. Hindi ako mapakali kapag malungkot ka. Sagot ni Bash at walang halong kasinungalingan yon. Naroon ang ama ni Mapol, tahimik na nagmamasid. Maya-maya ay nagsalita ito. Nanliligaw ka ba sa anak ko? Biglang naniga si Bash. Bago pa siya makasagot, nagsalita na ang anak nito. Papa, singit ni Mapol. May boyfriend po ako. Biglang umasim ang mukha ng mga magulang ng dalaga. Si Mike, tanong ng ina ni Mapol. Hanggang ngayon ba? Parang doon palang natauhan si Bash. Nang marinig niya ang pangalan ni Mike, doon niya palang naalala kung bakit nga pala siya nandoon. Kung bakit nga pala siya nakikipaglapit kay Mapol in the first place. Manaman, mabait naman po si Mike. Napabuntong hininga ang ama nito. Hindi namin gusto ang lalaking yun. Mapol, hindi ka magiging masaya ron. Iba talaga ang pakiramdam namin sa kanya. Kung may matinong lalaki namang nandyan, bakit hindi mo subukan? Magpaligaw ka sa lalaking walang takot na haharap sa amin. Hindi ka pa naman kasal. Hindi agad sumagot si Mapol. Halata ang pagkabigla at pag-aalinlangan nito. Hindi po ganun kadali. Mahal ko po si Mike. Napailing ang ina ni Mapol. Mahal mo na o nape-pressure ka lang ng lalaking yon? Walang respeto sa amin ang boyfriend mo. Tapos magtataka siya kung bakit ayaw namin sa kanya. Anak, hindi kami matapobre. Alam mo yan. Pero maingat kami sa'yo at ayaw namin sa lalaki na hindi agad ginagalang ang rules namin pagdating sa'yo. Tahimik lang si Bash habang nakikinig. Mukhang wala talagang pag-asang magustuhan ng mga magulang ni Mapol si Mike. Naputo lang ang usapan nang umakyat muli ang dalaga para mag-asikaso. Nang makasakay na sila sa sasakyan, matagal munang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa wakas, si Mapol ang nagsalita. Bash, nanliligaw ka ba sa akin? Napalunok si Bash. Paano kung oo? Napasinghap si Mapol. Pero may boyfriend ako. Boyfriend? Ulit ni Bash. Hindi naman asawa. Saka kung boyfriend mo, bakit hindi mo kasama? Napatingin si Mapol sa kanya. Hindi ka dapat magsalita ng ganyan. Sige, aaminin ko na nagkakalabuan kaming dalawa. Pero mali kasi ito. Kahit na may hindi kami pagkakaunawaan, boyfriend ko pa rin siya at hindi ako dapat nag-e-entertain ng iba. Alam mo yan, pero pumayag ka pa rin na lumabas kasama ako, hindi ba? Hindi agad nakasagot ang dalaga at halatang guilty. Bahagya siyang napangiti at binuhay ang sasakyan. Hindi naman kita inaagaw. Hindi pa. Hindi rin kita pinipilit. Pero hindi rin ako magsisinungaling. Gusto kitang mas makilala pa. Pero mali kasi to, sabi ni Mapol at napakagatlabi. Hindi mali kung iiwan mong boyfriend mo na ayaw naman ng mga magulang mo. Ramdam mo rin naman siguro na boto ang mga magulang mo sa akin, sagot ni Bash. At kung sasabihin mo sa akin na mahal mong boyfriend mo, bakit ka sumasama sa akin ngayon? Ibig sabihin, hindi mo rin kayang tigilan. Hindi mo kayang itanggi na baka kahit kaunti may feelings ka na sa akin. Matagal niya itong tiningnan. Habang pinagmamasdan ito, hindi na niya alam kung para sa pagpapanggap pa ba ang bawat salitang sinabi niya. O talagang yon ang totoong intensyon ni Bash sa dalaga. Tahimik si Mapol na mula ng sobra ang pisngi nito at umiwas ng tingin. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Alam ko, lalo na't hinahayaan mo ko na makapasok sa buhay mo. Habang nagmamaneho siya, may kakaibang saya siyang nararamdaman. Isang saya na hindi bahagi ng plano. At yon ang mas kinatatakutan niya kaysa sa paghihiganti.
Pinili ni Bash ang isang restaurant sa loob ng mall. Pag-upo pa lang nila, napansin na ni Bash ang sarili niya. Mabilis siyang lumapit para hilahin ang upuan ni Maple. "Dito ka." Napatingin si Maple sa kanya. "Salamat." Hindi napigilang ngumiti ni Bash habang tinitingnan ang menu. Iniisip niya kung bakit ba siya ganoon. Hindi siya ganoon sa mga kaibigan niya. Hindi rin siya ganoon sa mga lalaking nakadate niya noon. May kusa ang kilos niya na parang otomatikong gusto niyang alagaan si Maple. Habang nagbabasa sila ng menu, napansin niya ang maliliit na detalye. Kung paano kumunot ang noo ni Maple kapag nag-iisip. Kung paano nito binabasa ang presyo bago ang pangalan ng pagkain. Kung paano nito bahagyang tinatakpan ng ngiti kapag may nagugustuhan. Pagdating ng pagkain, tahimik lang silang kumain. Pero maya-maya'y muling nagsalita si Maple. "Bash," sabi nito ng marahan. "Salamat ulit sa lahat." "Tigilan mo na yan. Kung makapagpasalamat ka, parang may utang na loob ka sa akin palagi." "Hindi naman," sagot ni Maple. "Pero bihira kasi akong makaranas ng ganito." Napatingin si Bash. "Ganito?" "Yung may nag-aasikaso?" Paliwanag ng dalaga. "Yung hindi ako nagmamadali, yung hindi ako kailangan humingi ng sorry." Nanikip ang dibdib ni Bash. "Bakit? Paano ka ba itrato ng boyfriend mo?" Ngumuso naman si Maple. Parang hindi kayang aminin ang kapintasan ng sarili nitong kasintahan. "Sa amin kasi, mas ako ang maalaga. Gusto niya na siya ang mas palagi kong inuunawa at sinusuyo. Medyo nakakapagod sa part ko. Ewan ko kung siya bang problema o ako lang. Kasi 1 taon din naman siyang nanligaw sa akin dati. Tapos nung naging kami na, parang ang daming nagbago. Parang mas naging demanding pa. Kaya ang relationship namin, parang lagi na lang shaky. At parang nagkakaroon ako ng doubt kung dapat ko ba siyang ipaglaban sa parents ko. Mahal ko naman siya pero hindi ko na lang talaga alam." Nandoon siya para kay Mike. 3 taong naging boyfriend ni Bash si Mike. Alam niya sa kanyang sarili na kilala niya na ito mula ulo hanggang paa. Gayunpaman, narito siya sa babaeng mahal ni Mike. Mas naawa pa kay Maple at parang gustong agawin na lang talaga ito at itrato ng tama. Matapos ang dinner, naglakad sila sa loob ng mall. Wala silang malinaw na pupuntahan, basta naglalakad lang sila ng magkatabi. "May arcade?" sabi ni Maple, biglang huminto sa tapat ng isang arcade. Napalingon si Bash. "Gusto mo?" Napangiti si Maple na parang bata. "Hindi pa ako nakakapag-arcade date." Natawa si Bash. "Arcade date?" Tumango si Maple. "Oo, alam mo, first boyfriend ko si Mike." Alam na ni Bash yun pero hinayaan niyang magsalita si Maple. "Matanda na ako nang nagka-boyfriend. Hindi kasi ako pinapayagan ng high school or college. Stricto sina mama at papa. Kaya kapag may nagkukwento na friends ko tungkol sa dates nila, movies, arcade, holding hands, inggit na inggit ako. Sabi nila, masaya raw ang arcade date. Simple lang at talagang sobrang high school vibes." Ngumiti si Bash at hinawakan ang kamay nito. "Tara!" Nanlaki ang mata ni Maple. "Talaga?" Pumasok sila sa arcade, bumili si Bash ng tokens at inabot ang ilan kay Maple. "Anong gusto mo?" tanong niya. "Claw machine?" agad na sagot ni Maple. Tumawa si Bash. "Sige pero warning magaling ako." "Talaga? Baka wala kang makuha. Ang yabang mo na agad." Hamon pa ng dalaga. Naglaro sila, tumawa at nagkwentuhan. Sa bawat sablay ni Bash, may tawa si Maple. Sa bawat panalo ni Maple, may palakpak si Bash. "Nakuha ko!" Sigaw ni Maple nang makuha nito ang maliit na stuffed toy. "Congrats!" sabi ni Bash. "Sa'yo na yan." "Hindi," giit ng dalaga. "Ikaw ang nagbigay ng token." "Pero ikaw ang nanalo," sagot niya rito. "Kaya sa'yo na yan." Tinanggap ni Maple ang laruan at ngumiti ng malapad. At doon, may kung anong kumislot sa dibdib ni Bash. Naglaro pa sila ng racing game, basketball, kahit ang sayaw-sayaw na game na ikinatawa ni Bash ng todo. "Grabe ka," sabi ni Maple at hinihingal sa sobrang pagtawa. "Hindi ka marunong sumabay sa beat?" "Excuse me,"
Depensa ni Bash. May rhythm ako. Ang galing ko kayong kumembot. Tumawa si Maple ng malakas. Lumabas sila ng arcade na magaan ang loob. Malapit nang magsara ang mall nang binalak nilang umuwi. Sumakay sila sa elevator papunta sa parking. Nagkatinginan sila sa refleksyon nila. Nakita ni Bash ang sarili niya nakatabi si Maple. Namungay ang mga mata niya nang matamis na ngumiti ang dalaga. Nang makalabas sila ng elevator, parang bigla siyang nanghina. Malapit na sila sa sasakyan nang hinila siya ni Maple. Bakit? Tanong nito nang mapalingon sa kanya. Maple, sagot nito at medyo natawa pa. At bago pa niya maiproseso ang lahat, yumuko siya at hinalikan ito ng maikli lang. Marahan at parang tanong kung tama pa ba ang nararamdaman niya. Nanlaki ang mga mata ni Maple at agad siyang itinulak. Bash! Sorry! Mabilis na sabi ni Bash at agad na umatras. Pasensya na, hindi ko... Huminga ng malalim si Maple. Halata ang pagkailang nito. Hindi mo dapat ginawa yon. Alam ko, sagot niya ng seryoso. Hindi na mauulit kung ayaw mo. Tahimik si Maple sandali habang hawak ang stuffed toy. Iuwi mo na lang ako? Tumango si Bash. Oo, sorry. Sa sasakyan, walang nagsalita. Paulit-ulit siyang napapakagatlabi. Iniisip ang ginawa niyang halik kay Maple. Nang makarating sila sa bahay ng mga Hernandez, bumaba agad ang dalaga. Maple, tawag ni Bash. Huminto ito. Salamat sa arcade at sa dinner. Masaya ako pero sana malinaw tayo. Tumango si Bash. Malinaw sa akin. I'm sorry. Pag-alis ni Maple, naiwan si Bash sa sasakyan habang hawak ang manibela. Anong ginawa mo? Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa yon. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang maging totoo ang lahat. Pero alam niya ang isang linyang siya mismo ang tumawid at kahit bahagi yon ng plano, ramdam niyang may kapalit na hindi niya inaasahan. Mula ng gabing yon sa mall, parang may pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Hindi na tulad ng dati ang mga sagot ni Maple. Kung dati ay may ngiti, may dagdag na tanong at may lambing sa pagitan ng mga linya. Ngayon ay maikli na lang. Napabuntong hininga si Bash habang nakatitig sa cellphone. Ilang beses na niyang binasa ang huling mensahe ni Maple na parang may guhit na humihiwalay sa kanila. Hindi siya mapakali. Nababaliw na ako, Maple. Sa gabi, paikot-ikot siya sa kama. Pumikit, dumilat. Nakita niya sa isip ang mukha ni Maple nung tinulak siya nito matapos niyang halikan. Bading siya pero nasaktan siya roon. Bading ka eh. Bakit ka ganito? Bulong niya sa sarili. Sa umaga, hindi siya mapakali sa trabaho. Sa tanghali, wala siyang ganang kumain. Sa gabi, bumalik na naman ang katahimikan. Hanggang sa isang gabi, hindi niya nakinaya. Pumunta siya sa bar kung saan madalas tumambay ang kaibigan niyang si Roda. Oy! Bati ni Roda nang makita siya. Mukha kang nilamog ng multo. Umupo si Bash sa tabi nito. Pwede bang uminom? Hatid mo na lang ako. Pwede, pero magsasabi ka. Sagot ni Roda. Alam ko yung itsura mo. Hindi agad nagsalita si Bash. Uminom muna siya. 1, 2, hanggang sa bumigat ang dibdib niya. Roda! Tawag niya. Paano kung huminga siya ng malalim? Paano kung may ginagawa kang mali pero habang tumatagal nagiging totoo na siya? Napasinghot si Roda. Ay, delikado yan, Mare. Tama ka, sagot ni Bash at mapait ang ngiti. Na-inlove na ako sa babae. Hindi ko na alam pero minamahal ko na si Maple. Dahan-dahang ibinaba ni Roda ang baso. Loka ka? Seryoso ba? Gusto mo na ng babae? Bash, bading ka. Alam ko, sagot niya agad. Hindi nagbago yon. Bading pa rin ako pero na-inlove na ako sa kanya. Nagugulahan ka lang siguro. Tantanan mo na kasi yung pagganti mo. Mag-try ka ng ibang lalaki. Baka tigang ka lang. Umiling si Bash. Hindi ganito yon. Hindi na basta ganti lang. Hindi to kabastusan. Nawalan ako ng gana sa lalaki. Hindi ko alam. Basta si Maple lang ang parang kayang magpasaya sa akin. Pero at the same time, ikababaliw ko.
Gusto ko siyang protektahan, gusto ko siyang makitang masaya. Gusto kong ako yung dahilan ng ngiti niya. Gusto kong akin si Mapol. Nagsiselos ako kay Mike. Nalaglag ang panga ni Rhoda. Loka-loka ka! Tapos niloloko ko siya. Pabulong na sagot ni Bash at nangingislap na ang luha sa mga mata. May plano ko, may pagkukunwari. At ngayon kinukonsensya na ako. Matagal na tumahimik si Rhoda bago nagsalita. Mahal mo ba siya? Tumango si Bash nang walang pag-aalinlangan. Mahal na yata, Rhoda. Nahulog ako sa sarili kong bitag. Gusto kong umamin pero takot ako kasi alam kong mawawala siya. Ngumiti si Rhoda nang may lungkot. Mare, mawawala rin siya kung patuloy kang magsisinungaling. Bumagsak na lang ang mga luha niya. Nahihirapan ang kanyang kalooban. Minsan niya lang yung maramdaman at ayaw niyang pakawalan. Pero kung kailan naman siya nagiging sigurado, saka naman naging komplikado ang lahat. Kinabukasan, hindi siya nakatiis. Dumiretso siya sa bahay ng mga Hernandez. Pagbukas ng gate, kasambahay lang ang bumungad sa kanya. Sir Bash, good afternoon, bati niya. Nandito po ba si Mapol? Opo, sagot ng kasambahay. Pero wala po sina Ma'am at Sir. Nasa out of the country. Pinapasok siya sa loob at doon sa sala, nakita niya si Mapol na nakaupo, may hawak na libro pero malayo ang iniisip. Nang magtama ang mga mata nila, agad na tumayo si Mapol. Bash, bakit ka nandito? Kailangan kitang makita, sagot niya at halos nagsusumamo na ang tono. Ayaw mo na ba akong makita? Tahimik si Mapol sandali bago nagsalita. Hindi ko naman sinasabing ayokong makita ka. Ayokong makipag-usap muna. Bakit? Tanong ni Bash. Huminga si Mapol ng malalim. Dahil pinag-iisipan ko ang nararamdaman ko. Bash, nakakaramdam ako ng guilt kasi nakipaghihiwalay na ako kay Mike. Dapat masaya siya. Dapat magtagumpay ang plano. Pero ang naramdaman niya ay guilt dahil nagsimula sa mali ang lahat. Miss na kita. Suminghap si Bash at mas lumapit pa sa dalaga. Bash, hinawakan niya ang mukha ni Mapol at hinalikan ito. Parang isang pag-amin na hindi niya masabi sa salita. At sa gulat niya, tumugon si Mapol. Mahigpit, buo at parang matagal ding nagtitimpi. Naghiwalay lang sila nang marinig ang yabag ng kasambahay. Napaatras si Bash. Saan ang kwarto mo? Tiningnan siya ni Mapol. Wala nang pag-aalinlangan, itinuro nito ang hagdan. Sa taas, akala niya ay pipigilan siya. Akala niya ay sasampalin siya pero hindi. Sa loob ng kwarto, muli silang nagdikit at nananabik sa isa't isa. Hinihingal silang huminto at tumitig sa isa't isa. Mahal kita, saad ni Bash at punong-puno ng damdamin ng boses. Naluha ang dalaga at tumugon din sa kanya. Mahal din kita. Binuhat niya si Mapol at dinala sa kama. At doon, alam ni Bash na hindi na yun laro. Hindi na yun plano ng paghihiganti. Isa na yung katotohanang hindi na niya kayang takbuhan. Ilang oras ang lumipas matapos ang nangyari sa loob ng silid ni Mapol. Mga oras na parang panaginip para kay Bash. Hindi sila agad bumaba. Hindi dahil may tinatago, kundi dahil ayaw nilang masira ang katahimikan na parang unang beses nilang naranasan. Nakahiga sila sa kama, magkatabi, magkaharap, at tila ba takot na kapag pumikit sila ay maglaho ang lahat. Mahinang hinaplos ni Bash ang buhok ni Mapol. Masakit ba? Umiling si Mapol. Hindi. Ikaw, napangiti si Bash. Hindi rin. Tahimik silang nagkatitigan bago napatawa si Mapol ng mahina na parang bata. Ang weird, parang hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Lumapit si Bash at hinalikan ang noo nito. Hindi natin kailangan magmadali. Nandito lang ako. Tumingin sa kanya si Mapol. Ikaw ang una ko. Nanlaki ang mata ni Bash. Mapol, hindi ko sinasabi para ipagmalaki. Dugtong niya pa. Sinasabi ko kasi gusto kong malinaw, hindi ako basta-basta. Huminga ng malalim si Bash. Ramdam niya ang bigat at ganda ng sinabi nito. Pangako, sabi niya at marahang hinaplos ang buhok ni Mapol.
Pakakasalan kita. Magpapaalam ako sa mga magulang mo ng maayos. Hindi kita iiwan. Talaga? Tumango si Bash at marahan itong niyakap. At doon nga nagsimula ang pagiging sila. Mga araw na puno ng mensahe, tawag at lambingan. Mga gabing naghahatid sundo si Bash, hawak ang kamay ni Maple na parang ayaw ng bitiwan. Sobrang saya ni Bash. Isang uri ng saya na hindi niya akalain na mararamdaman niya sa isang babae. Hanggang sa isang araw, sinundo niya si Maple sa bahay nito, gaya ng nakagawian. May dala siyang pagkain at may ngiti sa labi. Pero nang iparada niya ang sasakyan, may nakita siyang figura sa gate na nagpatigil sa kanya. Mike! Nakatayo ito roon at halatang naghihintay. Nanggugulo at mukhang nagpupumilit na makapasok. Agad na bumaba si Bash. Natatakot siyang malaman ang katotohanan pero hindi naman niya hahayaan na ginugulo ang girlfriend niya. Maple, parang awa mo na. Mag-usap tayo, sigaw ni Mike. Nagsalita naman si Maple. Umalis ka na rito. Mike, matagal na tayong tapos. Wala si mama at papa dito. Kapag nalaman nila na nanggugulo ka, baka mas stress lang sila at umuwi galing sa vacation. Tapos na tayo. Mike, galit na sabi ni Bash. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nanggugulo? Napalingon si Mike kay Bash at doon tila gumuho ang mundo. Ikaw? Nanlaki ang mata ni Mike. Anong ginagawa mo rito? Napalingon si Maple sa kanya. Mahal. Mahal? Gulat na tanong ni Mike. Anong mahal? Tinatawag mo siyang mahal? Siyang bago mong boyfriend? Bago pa makasagot si Bash, nagsalita si Mike na puno ng galit at pagkabigla. Siya, walang hiya. Ito, pinagpalit mo sa akin. Itong hindi ko kabaro. Mike, anong sinasabi mo? Nanginginig ang boses ni Maple. Napatawa si Mike ng mapait. Tanungin mo siya kung bakit kilala niya ako. Tanungin mo kung anong klaseng lalaki talaga siya. Mike, mariing sabi ni Bash, tumigil ka. Pero ayaw magpaawat ni Mike. Bakla siya, Maple. Bakla siya at kami dati ng walang hiyang yan. Parang may sumabog sa paligid. Napapikit si Bash. Hindi niya kayang tingnan si Maple. Ano? Halos pabulong na tanong ni Maple. Lumapit si Mike at parang desperado na. Oo, kami. Matagal. Matagal bago ka. Ginamit niya ako at ngayon sinira niya tayo. Na-inlove ka sa bading na to. Baka naman kaya siya lumapit sa'yo kasi alam niya. Baka balak niya talagang sirain tayo. Paano ka nito mamahalin? Bading na bading to at patay na patay sa akin. Hindi totoo yan. Mabilis na sagot ni Bash. Maple, pakinggan mo muna. Pero umatras si Maple at nanginginig na sa galit. Pareho kayong sinungaling. Biglang sinampal ni Maple si Mike. Sabi ko na nga ba? Tama si mama at papa. Wala kang kwentang lalaki. Pumatol ka sa bading at nanggagamit ka. Akala mo kung sino kang malinis. At bago pa makapagsalita si Bash, sinampal din siya ni Maple. Parang tumigil ang mundo niya. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Bash. Alam niya naman na kasalanan niya. Pero gusto niya pang magmakaawa at humingi ng pagkakataon. Walang makikinig, iyak ni Maple. Pareho niyo akong niloko. Maple, please, habol pa ni Bash. Pero tumalikod na ito at tumakbo papasok ng bahay. Naiwan sila ni Mike sa harap ng gate. Hanggang sa tumawa si Mike, isang tunog na puno ng pangungutya. Masaya ka na? Tanong ni Mike. Sinira mo na naman ang relasyon ko. Tumitig si Bash sa binata habang galit ang mga mata. Ikaw ang sumira ng sarili mong relasyon. Talaga? Umusad si Mike. Kung hindi ka nakialam. Isang malakas na suntok ang sumalubong sa mukha ni Mike. Bumagsak ito sa lupa at gulat na gulat. Tumigil ka, sabi ni Bash at nanginginig sa galit. Hindi mo ako kilala. Wala kang karapatang magsalita sa akin pagkatapos ng mga ginawa mo. Bakit sinusumbat mo? Umubo si Mike ng malakas. Lumapit si Bash at sinapak pa ulit ito. Oo, hindi ko galing manumbat pero sa'yo gagawin ko. Tumingin siya ng diretsyo sa mata ni Mike. Bayaran mo ang utang ng pamilya mo sa akin na tinakasan mo. Idedemanda ko kayo. Hindi ako magpapatawad kapag hindi kayo nakabayad. Hindi nyo lang ako niloko. Ginamit din ako ng pamilya mo. Bumaha ang takot sa mukha ni Mike. At tandaan mo, dugtong pa ni Bash,
Sa klase ng lalaking katulad mo, hindi mo deserve ang babaeng katulad ni Maple. Mabuti na lang at naghiwalay kayo. Bading ako. Bading ako pero mas lalaki ako magmahal sa'yo. At masayang-masaya ako na inagaw ko si Maple sa walang kwentang katulad mo. Tumalikod si Bash at iniwan si Mike sa lupa na durog ang ego at wasak ang mundo. Pero kahit panalo siya sa laban, alam niyang talo na siya kay Maple. At kahit gusto niyang magmakaawa rito, batid niyang mahirap na patawarin siya ng babaeng minamahal niya. Pinalipas muna ni Bash ang mga araw. Hindi dahil ayos na siya kundi dahil wala na siyang lakas. Para siyang taong sinaktan ng sariling konsensya. Paano ko haharapin si Maple? Naiiyak niyang tanong habang nagmumukmok sa kwarto. Hindi na siya kinakausap nito. Wala nang reply sa mga mensahe niya. Hindi sinasagot ang tawag kahit simpleng scene ay wala. Para bang bigla na lang siyang binura sa mundo ni Maple. Sa una, pinilit niyang magpaka-mature. Bigyan mo siya ng oras. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Galit siya, nasaktan. Natural lang na magalit siya. Pero habang tumatagal ang mga araw, lalo siyang nauubos. Hindi na siya makatulog ng maayos. Bumabalik-balik sa isip niya ang itsura ni Maple noong sinampal siya nito. Hanggang sa isang umaga ay hindi niya nakinaya. Nagbihis siya ng maayos at ang totoong siya bilang isang bading na si Bash. Maaga siyang dumating sa bangko kung saan nagtatrabaho si Maple. Umupo siya sa loob ng sasakyan, nakaparada sa tapat, hawak ang manibela na parang yun na lang ang pumigil sa kanya para hindi bumaba agad. Kung hindi niya ako papansinin, kung tawagin niya ang guard, kung masaktan ko lang ulit siya. Napapikit siya nang may tumulo na namang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko na kaya, bulong niya sa sarili. Bumaba siya ng sasakyan. Pumasok siya sa bangko. Agad niyang nakita si Maple sa loob ng cubicle. Seryoso, profesional at parang walang bakas ng babaeng minahal niya. Lumapit siya sa linya kahit hindi naman siya kliyente. Nang mapatingin si Maple, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Malungkot siyang napangiti at gustong iparating dito na oo, yun ang tunay na Bash na nagmamahal dito. Maple, mahinang tawag ni Bash. Lumapit siya ng kaunti. Please, kahit saglit lang. Tumayo si Maple at hindi siya tiningnan. Sir, kung wala po kayong transaction, pakilayo po sa pila. Parang sinaksak ang dibdib ni Bash. Maple, hindi ako kliyente. Gusto kong alam ko kung sino ka. Putol ni Maple sa malamig na tono. At ayokong makipag-usap ngayon, nasa trabaho ako. May ilang empleyado ang napatingin. May mga matang mausisa. Tumayo si Bash at napahiya. Sige, sorry. Umalis siya ng bangko na parang multo. Naghintay na lang ulit siya sa labas hanggang sa makita niyang lumabas na si Maple. Pinakita niya sa dalaga na nag-aabang siya. Nagkatinginan sila at bakas ang pagkadismaya sa mukha ni Maple. Hanggang sa napabuntong hininga ito. Ano ba? Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Bash at hindi maitago ang pagiging miserable. Please, kahit ngayon lang. Matagal na tumitig si Maple sa kanya. Kita sa mukha nito ang pag-aalinlangan, ang pagod at ang sakit. Saglit lang. Tumango si Bash. Umupo sila sa maliit na cafe sa tapat ng bangko. Makikinig ako sa mga sasabihin mo, sabi ni Maple bago pa siya magsalita. Hindi ibig sabihin na pinapatawad na kita. Alam ko, sagot ni Bash. Salamat pa rin na pinaunlakan mo ko. Huminga siya ng malalim at nanginginig ang kamay habang nakapatong sa mesa. Alam kong kailangan kong maging totoo sa'yo at inaamin ko na intensyon kong masaktan ka. Nagsinungaling ako. Oo, gusto kong makaganti kay Mike sa ginawa niyang pag-iwan at pag-gamit sa akin sa pamamagitan mo. Alam ko na mahal ka niya at alam kong masasaktan siya kapag nasaktan kita. Pero habang ginagawa ko ang lahat ng to, kahit bading ako, hindi ko napigilan ang sarili kong damdamin. Hindi ko lang nasabi kasi natatakot ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo kung sino talaga ako. Napatingin si Maple sa bintana. Kasi alam mong iiwan kita? Oo, pag-amin ni Bash. Natakot ako na kapag sinabi ko'y mawawala ka. At tama ka, mali ako. Napasinghot si Maple. So ginamit mo nga ako.
Hindi agad nakasagot si Bash. Ginamit kita pero hindi na natuloy kasi minahal na kita. Nagsimula ako sa maling dahilan at gusto kong gumanti kay Mike. Pero nagbago yun. Minahal kita. Totoo yun at hindi ka sinungalingan. Pero bakla ka, mahinang sabi ni Maple. Paano mo naman mamahalin ang babaeng katulad ko kung bading ka? Sa tingin mo, maniniwala ako sa mga sinasabi mo? Tumulo ang mga luha ni Bash. Bakla pa rin ako pero paano ko ipapaliwanag tong nararamdaman ko na pagdating sa'yo parang kayang-kaya kong baguhin ang lahat. Tumulo ang luha ni Maple na agad nitong pinunasan. Hindi kita mapapatawad. Hindi ngayon at hindi ko alam kung kaya ko pa. Ang gusto ko lang, ayaw na kitang makita. Gusto kong tigilan niyo ako at huwag na kayong magpakita sa akin ni Mike. Tumango si Bash kahit na sobrang sakit nun para sa kanya. May kasalanan siya kaya iintindihin niya ang gusto nito. Naiintindihan ko. Nanginginig ang mga labi niya nang tumayo na si Maple. Naiwan si Bash sa loob ng cafe habang umiiyak ng tahimik. Umiyak lang siya para sa pagmamahal na dumating ng mali ang timing, mali ang paraan at mali ang simula. Hanggang doon na lang, bulong niya sa sarili. Pinunasan niya ang luha at tumingin sa salamin ng cafe. Mas lalo siyang naiyak nang makita ang kanyang sarili. Nakita niya ang isang bakla na umiibig, nagkamali at nawalan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kaakibat ng pagmamahal ang katotohanan. Sapagkat ang pag-ibig na nagsimula sa maling intensyon ay makakatulong man sa pansamantalang tagumpay. Hinding-hindi ito magtatagal at sa huli ay magbubunga ng sakit, pagsisisi at kapahamakan. Muli nating subaybayan ang part 2 ng kwento na ito bukas. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.